Ako nga pala si Rhea, 26 years old. Isa akong marketing assistant sa Makati. Alam ko na maraming makaka-relate sa kwento ko dahil minsan, kahit gaano mo iwasan, merong mga pusong napapaglaruan ng tadhana. Kahit gaano mo pa ipilit na maging tama. Noong una, simple lang naman ang buhay ko. Tahimik, trabaho at bahay lang. Hanggang sa nakilala ko si Adrian, 29 years old. Engineer siya, responsable at napakabait. Nakilala ko siya sa isang client meeting at masasabi ko na madali siyang kausap, may sense of humor at marunong din siyang makinig. Hindi ko man agad napansin pero unti-unti ay naging malapit kami sa isa't isa. Nagkita kami ulit sa isang company outing at doon nagsimula ang mga tawanan, simpleng asaran at biglang mga titig na may kahulugan. Pagkatapos noon, naging madalas na ang usapan namin. Good morning, ingat ka sa work, hanggang sa kumain ka na ba. Hindi ko rin namalayan na nahulog na ako at hindi nagtagal, sinagot ko na si Adrian. Masaya ang naging relasyon namin katropang Erika. Yung tipong kahit simpleng kape lang sa kanto, parang nagiging espesyal. Ramdam ko na seryoso talaga si Adrian. Pinakilala niya ako sa pamilya niya, sa nanay niya, sa tatay niya, at sa kapatid niya, na si Lance. Si Lance ay 27 years old at mas tahimik kesa kay Adrian. Kung si Adrian ay mas outgoing, si Lance naman ay reserved at lagi siyang may dalang libro. Parang lagi siya na may malalim na iniisip. Noong una, simpleng bati lang kami tuwing pupunta ako sa bahay nila. Pero may kung anong kakaiba sa paraan ng ngiti niya sa akin. May lambing at parang may tinatago. Hanggang isang araw, nagkasabay kami ni Lance na bumili ng merienda sa labas. Nagkwentuhan kami tungkol sa work, sa family, at sa buhay. Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Para bang matagal ko na siyang kilala. Mula noon, lagi kaming nagkikita kapag pumupunta ako kina Adrian. Minsan, siya pa ang nagbubukas ng gate. At kung minsan naman, tinutulungan niya akong magbitbit ng mga daladala ko. Simple lang, pero unti-unti kong napapansin na iba na yung tibok ng puso ko tuwing nandun siya. At doon ako nakaramdam ng takot, katropang Erika. Isang gabi, nag-away kami ni Adrian dahil sa maliit na tampuhan. Umalis siya at hindi siya nag-text sa akin buong araw. Nasa bahay nila ako noon at si Lance lang ang nandoon. Tahimik kaming nagkape sa terrace ng bahay nila hanggang sa bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya sa akin sana hindi kita nakilala bilang girlfriend ng kuya ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero totoo, katropang Erika. Sa loob ko merong kirot dahil kahit pamali, pareho naming alam na may koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko siya sinagot, umalis ako at umiwas. Pero simula noon, nag-iba na ang lahat. Iba na ang pakiramdam ko tuwing magkasama kami. Meron ng guilt at kasabay ng damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Pagkalipas ng ilang linggo, si Adrian ang nag-aya ng dinner kasama ang pamilya niya. Doon ko sila muling nakita. Kasama niya si Lance.
Tahimik lang kami pareho pero ramdam kong pareho kaming nagpipigil. Nang pauwi na ako, sinundan ako ni Lance sa labas. Ang sabi niya ay aalis na siya at magtatrabaho sa Cebu. Napatigil ako at tinanong ko siya kung kailan niya pa yun pinlano. Ngumiti lang siya at sinabi niya na matagal na daw at siguro ay panahon na rin para hindi na kami mahirapan pang pareho. Wala akong nasabi, katropang Erika. Tumulo lang ang luha ko. At nang gabing iyon, habang yakap ako ni Adrian, ang tanging dasal ko ay sana tumigil na yung puso kong tumitibok para sa maling tao at para sa kapatid niya pa. Mahal ko si Adrian pero minsan naaalala ko pa rin si Lance. Yung mga simpleng titig niya, mga salita niyang hindi na niya kailanman nasabi ulit. At ngayon, katropang Erika, hindi ko na alam. Kasalanan bang hindi ko agad na nakontrol ang puso ko? O kasalanan bang may isang parte ng puso ko na hindi ko pa rin mabitawan kahit tapos na dapat ang lahat? Hindi ko alam, katropang Erika, kung dapat kong ikumpisal kay Adrian ng totoo at aminin na kung ano man ang nararamdaman ko para sa kapatid niyang si Lance, o hayaan ko na lang na ilibing ko ang damdamin ko para kay Lance. Ano ba ang dapat kong gawin, katropang Erika? Lubos na nalilito, Rhea.